Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang wild style ni Wally na gumulat sa buong Arena Mexico. Pati na rin kung paano nito madaling kinuha ang first 3 rounds ng match na yon. Ngayon naman, ipagpapatuloy natin ang mainit na bakbakan na ito, kung saan susubukan ng legendary champion solusyonan ng unknown boxing style ni Wally. After matapos ang 3rd round, sabi ng announcer na usually ginagamit ng champion ang wait and see strategy. Pero sa match na yon, tuluyan ang nakuha ng challenger ang pace ng laban. Sa corner, napansin ni Ipo na kahit nga lamang na sila ng 3 rounds, hindi pa rin masaya si Miguel at Wally. Kaya naman sa round 4, in-advise ni Miguel na maging agresibo pa lalo at huwag mawala ng focus. Nabanggit ni Martinez na matapos ang 3 round, unti-unti niya nang naiintindihan ng mga galaw nitong si Wally. Kaya naman sabi ni Bale na gamitin ang mga natutunan nito para itrap ang kalaban sa round 4. Pero ganun pa man, nasisiguro ni Ricardo na may mga tinatago pang teknik itong si Wally. Pagkatunog ng bell, agaraw mabante ang champion. Since feeling nito, kaya niya nang i-predict kung saan papunta si Wally based sa body weight nito. Nang mapansin niyang pupunta sa kanan ng challenger, agad-agad itong sumugod para harangin. Subalit, nagulat ang lahat ng tapakan ni Wally ang ropes at para bang lumulutang ito. Matapos yun, agaran nitong sumugod at nagpakawala ng mga jabs kay Ricardo. Nang mapansin ni Ricardo na gagamitin muli ni Wally ang ropes, nagprepare agad ito para hulihin si Wally. Ngunit, bigla itong nagpakawala ng uppercut. Napansin ng champion na wala sa canvas ang dalawang paa ni Wally at ito na nga daw ang opportunity para counter-attack. Subalit ginamit muli ni Wally ang ropes para mag-bounce pa side at para maiwasan ang suntok ng champion. Sabi nga ni Ricardo na hindi sapat ang 9 minutes para maaral itong si Wally dahil ang style nga nito ay parang nagiging kakampi nito lahat ng nasa loob ng ring at ginagamit niya lahat iyon para makalamang sa kalaban. Na-compare nga din ng champion si Wally sa mga sinaunang tao kung saan ginagawa at ginagamit lahat ng bagay para makapag-hunting. Idagdag mo pa doon ang kakaibang 3-dimensional movements nito. Dahil nga doon, napatigil si Ricardo sa kanyang pag-abante at feeling niya na parang nasa loob siya ng gubat. Dahil kada umabante siya, parang mas lalo lang siyang nahihirapan i-locate si Wally at sunod na lilitaw para magpakawala ng suntok. Namumroblema nga ang legendary champion since sa 12 rounds match, 36 minutes lang ito. At nakaka-10 minuto na pero hindi niya pa rin ma-figure out kung paano ka-counterin si Wally. Dahil din doon, mahihirapan siyang bawiin ang mga points at unti-unting matatalo via decision. In-explain ni Dan Kichi na dahil sa high speed at unpredictable movement ni Wally, siya lang ang may kayang gumawa ng ganitong style. Dagdag pa niya na ang plano nga daw nila Bill ay gamitin ang lahat ng strategy para makuha ang early rounds. Kaya naman sa tingin ni Dan Kichi na ang goal nila Wally ay manalo via decision. Dahil nga din doon, magmumukhang hindi talaga nag-i-aim ng KO ang kampo nila Wally. Since lamang na lamang nga ang challenger sa points, no choice si Ricardo kundi umabante at pumasok sa unknown territory. Bigla ang hinamon ni Wally si Ricardo at sinabi nitong, "Come on champion!" After nun, nabanggit ni Bill na naghanap sila ng wild na kalaban para mahasa palalo ang fight sense ni Ricardo in preparation para sa upcoming match nito kay Sendo. Bigla niyang naalala noong sinabi niya kay Ricardo na nahirapan siya maganap ng kasing wild ni Sendo. Pero nakakita siya ng record mula sa video collection ni Ricardo mismo kung saan mas wild pa nga daw ang nakita niyang boksingero. Since kahit 3 matches pa lang ito, kamuntikan ng matalo sa laban na yun ng ating bida. Dagdag pa ni Bill na dapat nga test match lang ang laban ayon para ma-experience ni Ricardo ang mga wild opponents. Ngunit nagkamali nga daw siya at aksidenteng nakaburot ng isang genius boxer. Since sinamon nga ni Wally ang champion, agad-agad nitong tinanggap ang invitation na para bang sumugod dito sa gitna ng kagubatan. Nang makalapit si Martinez, nagpakawala agad dito ng mga left punches habang si Wally naman ay nagbabato ng iba't ibang unorthodox punches. Pero ang mga suntok ng dalawang ito ay hindi kumukonekta ng malinis. Dahil nga sa tindi ng infighting na yun, sinuggest ni Ipo kay Miguel na gamitin ni Wally ang kanyang footwork. In-explain naman ni Miguel na after nga matalo ng bata niya kay Ipo, kumalaban ito ng mga boksingero sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman hindi na daw ito ang Wally na nakilala ni Ipo na nagstay lang sa isang maliit na island. Dahil si Wally nga daw ay isa ng ganap na mandirigmang marami ng experience.
Dagdag pa ni Dankichi na kung hindi malalagpasan ni Wally ang mga pagsubok na yun, siguradong lalamunin lang ito ng buhay ni Ricardo. Nagpakawala ulit ng mga solidong left punches ang legendary champion na madaling iniilagan at sinasalag. Hindi naman magpapatalo si Wally at bumabawi ito ng mga sabot-saring suntok. At nang mag-duck step in ito, sunod siya nagbato ng left cross counter na kamuntikan na kumonekta sa mukha ni Martinez na nagpatigil sa pag-abante nito. Gulat na gulat at bilib na bilib nga si Hippo sa kanyang nakita dahil kahit hindi kumonekta ang suntok na yun, si Wally ang kauna-unahang nanalo ng palitan ng suntok sa champion. Habang nangyayari yun, nabanggit nga ni Bull kay Sendo na piniling kalabanin ni Martinez si Wally para mag-prepare ng anti-Tiger strategy. Subalit sabi naman ni Sendo na magkaiba nga ang Monkey sa Tiger. In-explain ni Bold dito ang nangyari sa sparring nila ni Wally, kung saan hindi nga daw siya napuruhan dahil naka-experience na to ng wildness noong nakalaban niya si Sendo. Kaya naman ito din ang ginagawa ni Ricardo kay Wally. Kinakalaban niya ito para ma-experience ang wild opponent bago kalabanin si Sendo. Nainis ang Naniwa Tiger dahil hindi nito nagustuhan ang treatment ni Ricardo kay Wally. Pero nabanggit ni Volt na since minalit masyado ng champion ng challenger, nasa alanganin tuloy siya dahil sa kanyang kayabangan. At sunod nating nakita ang dalawang to na sobrang energetic na chinicheer si Wally. Ang problema naman si Coach Yanaoka kung ano ang gagawin nila kung sakaling manalo si Wally at mabago ang kanilang goal. Habang tumatalon-talon ang challenger sa ring, hindi hinahayaan ng champion na mawala ito sa kanyang paningin. Nang magpapakawala na ng left si Martinez, agarang nilagan ito ni Wally at sunod na nagbato ng right overhand counter na tumama sa depensa. Sa isipan ng champion na kung magbabato siya ng straight punches habang si Wally naman ay overhands, dapat mauunang lumanding ang mga suntok niya. Pero dahil nga sa handspeed ni Wally, nauuna pa rin itong kumonekta. Kaya naman nasisiguro ni Ricardo na si Wally ang pinakamabilis nitong nakalaban. Nabanggit din niya na mahirap makita ang mga suntok nito since nanggagaling iyon sa mga kakaibang angle. Dagdag mo pa doon ang mga malaugoy nitong movements gamit ang mga rope sa ring. Kaya naman namumroblema ang champion kung paano niya ito uhulihin. Kaya't nag-decide ito na magbato ng mga body blow para mapabagal si Wally. In-execute na ni Ricardo ang plano at nagbato ito ng left punch up top. At pagka-step in, sunod naman ito nagpakawala ng body blow. Ngunit, agaran nitong pinari ng challenger at mabilis na kumonekta ang solido nitong left hook counter na nagpatalsik sa ulo ng champion. Nagulanta nga ang audience sa pangyayaring iyon. Napagtanto din nila na talagang malakas na opponent itong si Wally at natapos ang round 4 na wala na namang nagawa ang legendary champion. Habang papunta si Ricardo sa kanyang corner, na-realize niya na may strategy na sila Wally laban sa mga body blows. Kaya naman sa tingin niya na may gumamit na kay Wally ng mga body blows para talunin siya. Nababahala nga siya kung paano niya pipigilan ng challenger since hindi gumagana ang mga boxing theory laban dito. Pero sa uli, napagdesisyonan nito na pagpatuloy lang ang paggamit ng boxing theory hanggang sa makahanap ng solusyon. After nun, tinawag ni Bill ang referee at nag-uusap ang dalawang ito. Sa corner naman ni Wally, nagugulan nga si Hippo kung bakit tuwang-tuwa sila Miguel. Dahil kumpara nung una, mas mapanganib na nga ang sitwasyon since unti-unti nang nakakalapit si Ricardo na magiging sagabal sa kanilang plano na manalo via decision. Lumapit sa kanila ang referee at pinarningan nito na pwede silang bawasan ng points dahil sa masyadong paggamit sa ropes. Nakipagtalo si Dankichi dito since hindi naman ginagamit ni Wally ang rope sa pandaraya at ginagamit lang niya ito para makagalaw ng mabilis sa buong ring. Explanation ng referee na wala man sa rules ang panggamit ng ropes, mas malapit pa rin ito sa pagiging illegal. After noon, question ito ni Dankichi, "Sigurado ka bang yan ang judgment mo? Hindi ba na-impluwensyahan ka lang ng kalaban? O sadyang home court advantage lang? So tatanungin kita, sino ngayon ang unfair dito?" Hindi naman nakasagot ang referee at pinarnigan na lang ulit ang kapon nila Wally. Nang tila walang pakialam sila Miguel sa warning ng referee, tinanong sila ni Dankichi kung hahayaan na lang ba nila ang pagiging bias ng referee. Nagpapasalamat naman si Miguel dito, pero sabi rin niya na oras na para manatili ang mga paa ni Wally sa lapag. Sa corner ng champion, sinisisi ni Bill ang sarili niya. Nabanggit dito kung paano in-expose ni Wally ang weakness nila. Dahil kapag nasa loob nga ng ring, walang makakapantay sa experience, abilities at judgment ni Ricardo.
Kaya naman walang coach ang may kayang magbigay ng advice dito. Dahil doon, tila na-isolate ang legendary champion at yun nga ang greatest weakness ng kampo nila. Pero sa tingin ni Ricardo, na dahil nga yun sa respeto ng mga coach niya sa kanyang mga desisyon. At sinabi nitong purong pasasalamat lang ang nararamdaman niya sa kanila. Nang magsimula ang round 5, agarang sumugod si Wally. Nagkapalitan ng mga solidong suntok ang dalawang ito sa gitna ng ring. Pero walang tumatama sa mga suntok na yun ni isa. Nabilib siya na Oka sa bilis ng mga suntok ni Wally. At sinabing lamang ang challenger pagdating sa physical ability. Dagdag pa nito na habang lumalapit ang champion, mas mapipil nito kung gaano kabilis ang mga suntok na yun. Subalit wala ang choice ang champion kundi sumugod, since if hindi niya yun gagawin, para na naman itong mamimigay ng points. At sa uli, nabilib ito sa combination ni Wally at Miguel. Nabanggit ni Dan Kichi kay Ipo kung paano ginawa nila Miguel ang senaryo na yon. And-explain niya na since nga mahilig umupensa ang bata ni Miguel, gumawa ito ng strategy na magbibigay ng advantage sa kanya. At iyon nga ang pagkuha ng first 4 rounds gamit ang buong bilis. Dahil doon, wala nang choice ang champion kundi sumugod. At yun nga ang dahilan kung bakit parang sinisisi ni Bill ang kanyang sarili. After noon, narealize na ni Ipo kung bakit tila hindi masaya si Wally sa mga nagdaan na rounds. At yun nga ay dahil pinipigilan nito makipagpalitan ng suntok. Tuloy-tuloy nga ang pagbabato nila ng mga solid punches. Pero kahit nga walang kumukonekta sa mga yun, kontrolado na ni Wally ang pace since lamang na ito sa puntos. Nabanggit ng champion na sa harap nga ng isang genius, tila walang kwenta ang boxing theory. Pero sabi rin niya na pipiliin niya pa din ang basic para harapin ang genius na ito. Dahil yun nga lang daw ang alam niya. Nang mag-stepin ng challenger, napatigil ito nang biglang kumonekta sa mukha niya ang fast left jab ng champion. Since kumonekta nga ang suntok na yun, sinubukan itong umabante. Ngunit agarang pinatigil ito ni Wally gamit ang mabibilis na punches. Habang kalmadong sinasalag ni Martinez ang pagpapaulan ng mga suntok ni Wally, bigla na naman ito kumonekta ng solidong left jab at naulit ang senaryo ngayon ng 3 beses. Kaya naman nagulat ang lahat ng nanonood dahil nga sa pangyayaring iyon, tila nataranta ang challenger. At habang ginagamit nito ang kanyang footwork para dumistansya, nabunggo ito sa referee. Kaya naman napansin ng ating bida na hindi na kontrolado ni Wally ang match. Doon na nga natin nakita ang sikreto ng legendary champion na since wala nga itong superhuman powers at gumagalaw lang ng parang normal na tao, inimprove na lang nito ng inimprove ang kanyang fundamentals. To the point na pwede na nating sabihin na ito ang boxing na nagkatawang tao dahil sa sobrang solid ng basic boxing fundamentals ito. At yun nga daw ang kadalasang kinakalimutan ng mga boksingero. Napansin nga ni Ipo na nagsisimula ng hingali ng challenger at yun nga ay dahil 2,000 meters above sea level sila at dapat nga daw bigyan ni Miguel ng advice ang boksingero niya. Naniniwala naman si Dan Kichi na nasa plano nila Miguel ang nangyayari sa laban, pero reply niya na hindi nga nila ito ine-expect. Dahil kadalasan, after mong maipakitang lamang na lamang ka sa bilis, mag-i-step back ang iyong kalaban. Kaya naman mas magkakaroon ng freedom sa buong ring si Wally. Gamit ang freedom na yun, pwede nilang unti-unti ng kalaban at yun nga dapat ang plano nila. Subalit na natili lang sa gitna ng ring ang legendary champion at tuloy-tuloy na nagbibigay ng silent pressure. Kaya naman nagets na ni Ipo kung bakit hindi pa rin masaya si Miguel kahit lamang na sila sa points. Sabi ni Miguel na kung sakaling makasurvive ang kanyang bata sa round, gagamitin na nila ang kanilang secret weapon. Habang patuloy ang pagiging agresibo ni Martinez, suwabe namang iniilaga ni Wally ang mga suntok at sunod na magpapakawala ng mga kakaibang punches. In-explain ni Martinez na kahit gaano kahirap itrak ang mga suntok ni Wally, merong rules ang boxing na ang mga suntok ay pwede lang lumanding sa front half ng upper body. Kaya kailangan niya lang higpitan ng depensa niya sa mga vital points at iwasan ang mga pamatay na suntok. Dahil doon, nanatiling agresibo ang champion at kumonekta ito ulit ng 3 left jab sa mukha. Sabi ni Bill na ito nga ang legendary champion na si Ricardo Martinez at meron itong peak form ng basic boxing fundamentals at iyon nga din daw ang ultimate final goal ng boxing. Nang makorner si Wally dahil sa 3 solidong jabs, sunod na kumonekta ang malabombang 1-2 combination ni Ricardo. Dahil doon, tuluyan na ang nabaliktad ng laban at napaluhod sa ring ang challenger. After magbilang ng referee hanggang 8, nakatayo si Wally.
Nang ituloy ang laban, agarang sumugod si Ricardo para cornerin ito. Nang subukan ng challenger tumakas sa corner, agad-agad itong hinarangan ng champion at sunod na nagpasabog ng left jab. Habang patuloy ang pagiging agresibo ng champion, sinubukan ngang lunurin ni Wally ng mga sunod-sunod na suntok si Ricardo para makatakas sa corner. Ngunit tila binesikan lang ni Ricardo at pinatigil itong si Wally gamit ang kanyang swabing left jab. In-explain nga ni Miguel na pinapakawalan ni Ricardo ang kanyang mga suntok sa shortest spot na parang bullet. Tinatanggal nito ang mga necessary movements at mas lalo pang ini-improve ang kanyang technique. At yun nga daw ang pinakapik ng fundamentals. Na-compare nga din ito sa textbook si Ricardo at ginagamit nga daw ang textbook para masigurado ang pagkapanalo. At yun din ang dahilan kung bakit ito ang basics ng boxing. Nabanggit din ni Miguel kung bakit walang gumagamit ng textbook boxing dahil kapag nakikipaglaban nga daw, hindi maiwasan ang kaba, excitement o pagod. Kaya naman hindi mo masisiguro na masusundan mo ang plano. Sa tingin nga ni Miguel na nagagawa nga ito ng legendary champion dahil sa walang tigil itong pagpapractice, natural gifts at experiences. Kaya naman confident ito sa sarili, laging kalmado at nakakapag-isip kahit anong mangyari na parang robot. At sa uli, sabi ni Miguel na ito nga ang ultimate goal ng lahat ng boksingero. Kaya naman tinatawag itong Omega. Nang lumanding ang left jab ni Martinez sa depensa ni Wally, tumagos pa nga din yun dahil sa sobrang lakas. Kaya nabilib ang ating bida dahil sa maladinamitang basic left ng legendary champion. Nang paparating na ang right punch na nagpabagsak kay Wally, nailagan niya ito at sinubukang tumakas sa corner. Dahil doon, napansin ni Ricardo na hindi pa nga din nawawala ang agility nitong si Wally. Kaya naman napagdesisyonan nitong tanggalin niyon. At sunod na kumonekta ang kanyang malabombang body blow. Naalala ni Ipo na ganun nga din ang body blow na dumurog sa ribs ni AJ dati. Pero agara namang bumawi ng left uppercut si Wally na para bang walang nangyari. Kaya naman tuluyan ang nakatakas ito sa corner. At doon na din natapos ang round 5 kung saan nakita natin na para bang nabaliktad ang istorya. Habang hirap na hirap ang genius na si Wally, cool na naman ang halimaw na si Ricardo.